Emiliana Ricardo Herbert, Asuncion Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Soledad, Alexander Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Nora, Francisco, Felicissima, Randy, Jaime, Felibiana, Selvino, Generosa, Antonio, Patricia Ann, Romeo, Antonia, Roman, John, Filimon, Antonia, Conrado, Marcelina, Jose, Enriqueta, Pablo, Rogelio, Heidi. Paz Solema, Lucia Osyong Tinay. Para po sa kaarawan ni Gwyneth Rivera, Annie Rivera, Aaron Rivera, Marvin Sabar, at para po sa maagang kagalingan ni Gilbert Rivera. Para po sa kaluluwa ni Felumino, Natalia, Juanito, Anastasia, Norma, Esperanza. At para po sa pasasalamat at espesyal na intensyon ni Eric and Lara Corrales and family. Isama din po natin si Bonifacio Sr., Benedicta, Isabel, Serapia, Solomon, Melanio, Liam, Robert, Luis, Michelle, Ruel, Agripina, Rodrigo, Azucena. At para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at sa mga kaluluwa na wala nang nakakaalala. Isama din po natin sa ating panalangin si Avelino, kaluluwa, si Avelino Aaron, Epifanio Sr., Euphrasia, Cecilia, Cirila, Jose Rafael Sr., Rosemary, Reynaldo, David Sr., Jewel, Melencio, Lenny, si Lucila, Roberto, Milagros, at Helen. Ngayon po ay ikalabing siyam ng Hulyo, ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Tayong naglalakbay ng may pag-asa ay tinatawagan na pahalagahan ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Liturhiya, mahalagang bahagi ng pagdiriwang ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ito ang unang hapag sa banal na pagdiriwang. Turo ng simbahan. Nakikita natin sa mga pananalitang ginamit ng mga kapatid sa Jerusalem para ipapatid ang kanilang pasya
sa mga nasa Antioquia. Kanilang isinulat, sapagkat naging pasya namin sa udyok ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, kanilang binigyan diin na ang pinakamahalagang bagay sa buong pangyayari ay ang pakikinig sa tinig ng Diyos. Isama din po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at kahilingan ni Andrea Gutierrez at pamilya. At para po sa kaluluwa ni Merly.
bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang gabi po. Tayo po ngayon ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, at ito rin po ang ika-9 na araw ng ating paghahanda sa pagdiriwang natin ng ika-50 taon pagkakatatag ng ating parokya ng San Isidro. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat sa ating gagawing pagdiriwang, simulan natin sa paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na kayo'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, taawan mo kami. Kristo, kawan mo kami.
Sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nalulugdan niya. Ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Pagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinaglingkuran ni Abraham ang Panginoon na napakita sa kanya sa anyo ng 3 lalaking naglalakbay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Memre
sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak kong kayo'y paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 libra ng harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha din siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puot natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira ay hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. At itinatampok niya ang matapat na lumikha. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawin, hindi siya
masulan, upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sa ikalawang pagbasa, itinuturing ni Apostol San Pablo ang kanyang pagtitiis ng hirap bilang paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng hirap na kailangan pang gawin para sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ihayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag na sa kanyang mga anak. Iniibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo. At dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salitang mula sa Diyos, kapag sinaloob, mamumungat ng lubos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon,
Marta, Marta, nadidigali ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang maulang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Madalas na palaisipan sa maraming tao at maaring sa atin din, ano nga ba ang higit na mahalaga at dapat mauna? Panalangin, pagdarasal, o yung paglilingkod? Paglilingkod o ang pananalangin o pagdarasal? Mga kapatid, alam nyo, sinasabi na meron daw pong dalawang mukha ang ating iisang pananampalataya. Yung panalangin at ang paglilingkod. Bakit ko po nasabi na maranasan? Sa totoo lang, kahit yung mga taong simbahan, minsan maririnig mo, Father, kulang yung oras ko, kailangan kong asikasuhin yung mga dapat asikasuhin sa buhay sa araw-araw. Kaya kulang yung oras ko. Hindi ko nagagawang magdasal o manalangin. Hindi ko magawa na makapagsimba dahil kailangan unahin ko muna yung mga alalahanin sa buhay. Sa kabilang dako naman, ganun din. Kailangan ko muna magtuon ng panahon sa yung pananalangin, sa buhay kabanalan. Kaya wala akong oras para gawin yung mga dapat kong gawin sa araw-araw na buhay. Kahit na nga yung mga taong simbahan, di ba? Sinasabi, ano ba dapat kong unahin? Pananalangin, pagsamba sa Diyos, o yung paglilingkod, o yung kawang gawa? Alam niyo po, meron kasabihan sa wikang Ingles, yung two sides of the same coin. Sabi sa Tagalog, dalawang muka sa isang pera. Ibig sabihin, hindi sila makahiwalay. Manapay laging magkaugnay. Hindi maring isa lamang ang gagawin at iiwan ang isa. Kailangan magkapareho lang. O sabi nga, balanse ang pagkilos para sa kanila. Hindi maring puro panalangin lamang, pero wala namang bahagi ang paglilingkod. O kaya puro paglilingkod na lamang at wala nang panalangin. Kung wala ang isa, lagi itong kulang. Kaya nga kailangan pareho silang natutupad kung nais nating maging buo, mabisa ang buhay at buhay ang ating pananampalataya. Narinig po nyo yung bahagi ng Ebanghelyo na binasa ko mula kay San Lucas. Dalawang magkapatid ang pumili kung paano tatanggapin si Jesus na kanilang kaibigan at bisita. Pinili ni Marta ang praktikal na paraan. Naglinis siya ng bahay, naghanda ng pagkain, at inayos ang lahat. Ang kanyang priority niya, maibigay kay Jesus ang pinakamainan na pagtanggap sa pamamagitan ng gawa. Gusto niyang tanggapin ng maayos ang Panginoon. Sa kabilang banda naman, pinili ni Maria ang kanyang kapatid na maupo sa paanan ni Jesus, makinig sa mga salita nito, at paglaanan ito ng oras. Kapwa mahalaga ang mga pinili nila. Nagawa ni Marta ang mga gawaing bahay dahil nandiyan si Maria upang umasikaso kay Jesus. Sabi nga sa atin, yung isa nag-entertain
sa Panginoon. Yung isa naman, siya yung, sabi nga, yung dirty works, yung mga gawain sa bahay. Nagawa rin ni Maria ang asikasuhin si Jesus dahil si Marta na yung nag-abala sa lahat ng kinasanayang ihandog sa bisita. E gayon pa man, nagreklamo si Marta na hindi siya tinutulungan ng kapatid sa gawaing bahay. Pinabayaan si Marta na mag-asikaso sa lahat ng paglilingkod. At dahil dito, lumapit siya kay Jesus at hiniling na sabihan si Maria na tulungan siya. Hindi binaliwala ni Jesus ang reklamo ni Marta, ngunit buong pag-unawa na sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Sounds familiar sa buhay natin. Minsan, aligagang-aligaga tayo sa napakaraming bagay. Sasabihin, wala na, napakarami ko pang dapat gawin, dapat tapusin. Wala naman, ikot lang naman ang ikot. Salita na naman ang salita. Wala naman ding minsan, parang wala rin naman natatapos, di ba? Sa unang tingin, maaaring akalain natin na pinagalitan ni Jesus si Marta sa pagkaaligaga nito. Siguro matanong natin, hindi ba nakikita o nakita ni Jesus na ang lahat ng ginawa ni Marta ay para sa Kanya? Lahat ng trabahong ginawa niya para sa Kanyang ikasisiya. Mga minamahal na kapatid, si Marta ang kumakatawan sa bahagi ng paglilingkod ng pananampalataya. Siya'y abalang-abala sa paghahanda ng makakain ng Panginoon at ng kanyang mga kasama para rin marahil sa mapagpapahingahan ng mga ito. Kulang nga ang kanyang katawan sa pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng Panginoon. Si Maria naman ay kumakatawan sa bahagi ng panalangin at pagsamba. Mataimtim siyang nakikinig sa paanan ng Panginoon, sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa bibig niya. Mga kapatid, sa dalawang bagay na ito, matatagpuan ang tunay na pananampalataya. Hindi sila dapat magkahiwalay. Bagamat maaari sabihin, binigyang pansin ng Panginoon ang panalangin na ginawa ni Maria. Kaya nga sinabi niya, pinili ni Maria ang lalong mabuti. Pero hindi ito nangangahulugan na binabaliwala niya yung ginawa ni Marta. Yung paglilingkod na ginawa ni Marta. Ang tunay na pananampalataya, balansyado, balanse sa buhay paglilingkod at sa buhay panalangin. Ang kakulangan ng isa ay kakulangan sa tunay na pananampalataya. Narinig po natin sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis, sinalaysay ang paglilingkod na ginawa ni Abraham para sa kanyang mga bisita na kumakatawan sa Panginoon. Kaya makabuluhan ang pagturing na ama ng pananampalataya, si Abraham. Sa kanyang pananalig, ipinamalas niya ito at laging nagbubunga ng mabubuting gawa. Sabi ni Abraham, bunsod ng kanyang pananalig sa Panginoon, mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Ikinagagalak kong kayo ay paglingkuran habang kayo ay nasa amin. Ang pananalig ni Abraham may kalakip na pagkilala sa Diyos at paglilingkod.
Ang tunay na pananampalataya laging nagbubunga ng kapakinabangan para sa tao na nagpapamalas nito. Kaya nga madarama natin ng buong linaw ang kilos at galaw ng Panginoon. Sabi nga po ni San Pablo doon sa ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga taga-Kolosas, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y may pagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan. Kitang-kita po ang pananalig ni San Pablo, yung pananalig niyang nagbunsod sa kanya upang magpakabata, magbata ng hirap, alang-alang sa pamayanan. Sa pagpapatuloy, ang sabing nga niya, hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga. Ito ang hiwaga. Sumasa inyo si Kristo at dahil dito nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ang Diyos doon sa kalwalhatian. Maliwanag ng kilos at galaw na tinutukoy ni San Pablo ay ang pagpapahayag ng kanyang pananalig sa Panginoon. Ito ang bunga ng kanyang pagtanggap kay Kristo. Kaya magagawa niyang dakilang paglilingkod para sa tao. Mga kapatid, kung meron mang isa na tunay nating halimbawa at inspirasyon na balansyadong buhay, sabi nga, balancing buhay, walang iba kung hindi ang ating patron na si San Isidro. Alam na po ninyo, hindi kaila sa inyo. May oras siya sa panalangin at meron din siyang panahon para sa paglilingkod. Sa katunayan, isa sa kilalang pangyayari sa buhay niya, hindi niya nakakaligtaan sa bawat araw, sa bawat pagising niya. Dadaan siya sa simbahan, dumadalo sa banal na misa, sapagkat hindi kumpleto ang araw niya nang hindi nakikipag-ugnayan, nakikipag-isa sa panalangin sa Panginoon. At ito ang nagbunsod sa kanya upang tuparin ang kanyang mga gawain sa araw-araw. Ang pagiging isang magsasaka at sa katunayan, sa kabila ng siya mismo at ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya nangangailangan, nagawa niyang tumugon sa masigit na nangangailangan ng mga kapatid na madalas na inaanyayahan niya sa kanilang tahanan upang kumain, bahaginan, na sabi nga na may pamatid gutom sa kanilang buhay. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, hindi natin maidadahilan, hindi natin masasabi na kulang ang araw ko, kulang ang oras ko. Hindi ko kayang gawin ang isa sa dalawa na inaasahan ng ating Panginoon sa akin. Mga kapatid, patunayan natin tayo karapat-dapat na maging mga tagasunod ni Kristo. Manatili tayong nakakaugnay, nakakabit sa ating Panginoon, sa ating buhay, panalangin, buhay pagsamba, at patunayan natin ng ating kaugnayan na ito sa Diyos ay nailalarawan natin sa ating pagtugon sa paglilingkod, sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa ating parokya. Mga kapatid, nasa atin ang susi upang lubos nating mapatunayan na buong buo ang ating pananampalataya. Naroon ang pananalangin at paglilingkod. Amen.
Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang Mawain, naririto at nakikinig sa atin. Nang mapili natin tulad ni Maria ang talagang kailangan at lalong mabuti, ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas itong tahanan, tulad ng tahanan ni na Lazaro, Marta at Maria, para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga labis na abala, sa mga bagay sa mundong ito na lumilipas, naway magkaroon sila ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, upang tulad ni Marta, paglingkuran at kalingain sila, at sa gayon, maging matibay ang pag-asang di kailanman bibiguin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang katulad ni Maria, piliin natin na tanggapin si Jesus, ang tunay na mahalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong, naway makapanahan sila sa piling ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, nasa iyong anak na si Jesus ang aming kaligtasan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at bigyan ng puwang sa aming puso, sa pamamagitan din niya ang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, kakupurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos nung araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at masmasan mo ito ng kabanalan gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na luha mong ikinalugod upang manghandog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagiral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin na iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo'y pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Nang anak mo naglagak sa amin ng katiyakang, nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banalikong bukal ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatiling nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod
sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leon, naming Papa, at ni Dennis, naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sing kaliwanagan. Kawan mo tagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabireng Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na maapostol lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, taglay ang lubos na pananampalataya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iayam mo kami sa lahat ng Hiniling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan nila sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan ang aming pananampalataya at huwag ang aming maraming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbaten tayo.
Narito si Jesus, siya na nag-alis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo kami ng mataimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pumumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsiupo po muna tayong lahat. Ngayon po ay mag-aalay tayo ng kandila para sa Reklia ni San Isidro. At ang mga piling pamilya na mga sumusunod na samahan sa araw na ito, ang siyang mag-aalay. Mula sa Prex at mula sa Black Rosary. Maraming salamat po. Pasalubungan natin ng masagabong palakpakan ang ating patron, si San Isidro Labrador. Magsitayo kayo ngayon, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling na iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. Gawin mong kami pasulong na mahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat na nakibahagi sa ating banal na misa sa gabing ito, sa pangunguna ng sama ng Prex, kasama Ginang Corazon Villaseñor del Rosario, Ginoong Joey del Rosario, gayon na rin ang Black Rosary, kasama ang mga kapatid nating Rico Beltran, Laila Magbuo, Joey Luceno, Ruel Luceno, Arlene Salulod,
Paz Mendrano, Judy Santos, Victoria Sion, Richard Belonia, Maylin Bernido, Ruthsan Tumobo, at ang Contreras family. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Nais ko lamang pong banggitin, kaugnay ng pagdiriwang nga natin ng ika-50 taong anibersaryo ng parokya. Bukas po, alas 6:30 na umaga, ang tagapanguna sa banal na misa ay ang lubhang kagalang-ganang Dennis Villarojo. At sa loob ng banal na misang iyon po, makakasama natin ang ilan sa mga naging bahagi ng 50 taon ng parokyang ito. 8 sila na kasama pa natin buhay pa. Kasama yung kauna-unahang parish priest, si Father Marcelo Sanchez. Pagkilala po sa kanila bukas ng umaga. Sa hapon po, yung alas 4 ng hapon, ay inanyayahan po natin ang 50 na pamilya na mabibiyayaan, babahaginan ng parokya ng tig-isang kaban bigas. Yung talaga pong pinakamahirap na nangangailangan. Sa alas 4 ng hapon, at yung sa alas 6 ng gabi, yung regular na banal na misa, at yung pong pagpapaalam sa atin ng relic, first class relic ni San Isidro, na mula sa Talavera, Nueva Ecija. Kaya 2 araw na lamang po mananatili sa atin. Pagkakataon pa ho na mag-alay ng panalangin, taimtim na panalangin at mga kahilingan sa pagdulog sa ating patron si San Isidro. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo at isabuhay ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Purihin natin at parangalan ng Panginoon.